Samahan niyo po kami sa pag-awit at i-celebrate natin ang goodness ng Panginoon. Hallelujah! Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Pinaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Pinaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka! Hallelujah! Patuloy tayong magdiwang, pumalakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Lord. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Salamat, Panginoon. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan, pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Salamat sa biyaya mo. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Ihayag natin na ang Diyos ay sapat. Amen. At higit pa. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord.
kagalakang ito na meron kami ngayon, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli kami nagkasama-sama upang papurihan ka at pasalamatan ka, Panginoon. Hallelujah. Naging busy kami sa mga nakaraang araw, Panginoong Jesus, pero ang araw na ito ay para sa iyo lamang, aming Diyos. Hallelujah. 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 Kung pagod man kami, yung physical na katawan namin, Panginoon, Lord, alam namin ikaw yung source ng strength namin, Panginoong Jesus. Kaya kahit anumang kapaguran, Panginoon, na binibigay ng mundong ito, naririto kami, Panginoong Jesus, na patuloy na sumasamba, nag-e-enjoy sa presensya mo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, hindi nasasayang yung aming pagpalakpak, pagsasayaw, pagsigaw, Panginoon. Dahil itong lahat, Lord, ay tanda ng aming pagpupuri at pasasalamat sa inyo, aming Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, tapat ka sa lahat ng oras. Tapat ka sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Hallelujah. Ni minsan, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Ni minsan, Panginoon, hindi mo inalaw na kami ay magkulang. Kaya, Lord, napakabuti mo sa aming lahat, Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya patuloy kaming aawit at sasambahin ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Hindi man maayos ang aming sitwasyon ngayon, Panginoon, pero alam namin, Lord, nariyan ka sa aming tabi, Panginoong Jesus. Patuloy mo kaming iniingatan. Pinatatawad, Panginoon, hindi man kami naging karapat-dapat, Lord, pero yung pag-ibig mo sa amin, Lord, ay wagas at tapat kailanman, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kaya, Lord, dinggin mo ang awitin naming lahat, Panginoon, ang pagpupuri. Nawa ay maging kalugod ito sa iyong pandinig, Panginoon. At alam po namin, Lord God, ano man yung iniwan namin sa aming tahanan, ano man yung iniwan namin sa aming mga trabaho, Panginoon, at kung ano man yung mga pinagkakaabalahan namin, Lord God, na nagiging dahilan para mag-worry kami, Panginoon. Lord, itong oras na ito, Lord God, ay para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At alam namin, Lord, you're always in control, Panginoong Jesus. Ang lahat ng bagay ay magiging maayos sa pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya patuloy kaming aawit, patuloy ka namin dadakilain naming Diyos. Wala na kaming ibang Diyos na sasambahin at papupurihan kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, sama-sama tayong umawit, magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Nais kong ika'y maranasan, kilos mo ay aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalaki sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalaki
Tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating isip at ang ating puso sa pakikinig po ng mga salita ng Diyos. At sa gabi pong ito, tayo po ay may topic na The Power in the Name of Jesus. The name Jesus is the source of joy in times of trials and sufferings. At ang preacher po natin sa gabing ito ay ang ating pastor, Pastor Antonio Cruz. Muli po sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Okay, sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang lahat ng kaluwalhatian sa iyo lamang, aming Ama. Aming Ama, kami nagkapasalamat at nagpupuri sa iyo muli sa oras na ito na muling pinagkaloob mo kami ng pagkakataon na makapakinig ng iyong salita. Na kami ay muling ma-energized, Lord, sa pamamagitan ng mga salita mo. Sa kabila ng maraming pagod, sa kabila ng maraming kaabalahan na nandito sa mundo, Lord, salamat dahil kayo yung patuloy nagbibigay sa amin ng lakas, ng kagalakan, nagbibigay sa amin ng pag-asa sa pamamagitan ng mga salitang binibitawan mo at sa pamamagitan ng mga salitang ipinagkakaloob mo sa amin na aming napapakinggan. Maraming salamat at nawa dalangin namin sa oras na ito na patuloy na kayo ang mangusap sa amin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siyang magbibigay ng karunungan sa akin, Lord, sa iyong tagapagsalita, at gayon din ang siyang Espiritu Santo ang patuloy na magturo sa aming lahat na nakakapakinig ngayon, na ikaw ang magbigay sa amin ng tamang mensahe na nais mong paratingin para sa aming individually, sa aming lahat, na siyang makakatulong sa bawat araw na hinaharap naming mga pagsubok at kalaguan ng aming pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos, sa gawain na ito. Walang ibang maitaas kundi ang pangalang Jesus, at walang ibang madakila kundi ikaw lamang, aming Ama, aming Panginoong Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Muli po palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. So muli, mapagpalang araw o gabi po sa ating lahat. Okay, so dumating na naman po yung ating midweek, diba? Ating inaabangan tuwing kalagitnaan ng linggo, na siyang may malaking tulong sa ating lahat para tayo po ay hindi manghina spiritually sa pagharap natin sa mga errands natin dito sa mundo. Okay? So, nandito pa rin po tayo sa ating series topic, The Power in the Name of Jesus. Okay? So, alam po sa ating lahat ay mulat sa pool pa rin naman, di ba? Simulat sa pool ng ating pananampalataya nung tayo tumanggap, naranasan na natin yung kapangyarihan ng pangalang Jesus. Amen? Gayun pa man, syempre, sabi nga, ang gamot sa kalimot ay paalala. Okay? So, itong mga ginagawa natin na ito ay pagpapaalala. Talagang kumbaga parang patuloy na sa kabila ng mga, diba, errands natin sa mundo, minsan na out of focus tayo, so, minsan nawawala tayo doon sa nakakalimutan natin yung mga pangako ng Diyos, diba? Nakakalimutan natin yung power ng pangalang Jesus. Amen. At magandang paalala sa ating lahat yan, lalo na sa ating mga Christians, okay, na maalala natin kung ano ba yung benefit o ano ba yung nagagawa ng pangalang Jesus sa buhay natin. Amen. And tonight, okay, pag-aaralan natin yung source of joy in times of trials and sufferings. Okay? So simulan po natin dito sa mga ngaral chapter 5 verse 16 to 17. Narito pa ang isang mahirap isipin. Kung ano ang ayos ng tayo dumating, gayon din ang ayos ng ating pag-alis. Nagpapakapagod tayo ngunit wala ring napapala. Bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng pagkabalisa, hinagpis, galit at karamdaman. Okay? So, pinakikita dito mga kapatid na habang tayo nandito sa mundo,
hindi talaga maaalis yan sa buhay natin. Ano na yan eh, kumbaga mapa-Christian o hindi, okay, laging nandyan yung sa buhay natin yung pag-aalinlangan, yung puno ng pagkabalisa, hinagpis, galit at karamdaman, o in short, nandyan yung mga trials and mga sufferings. Hindi mawawala yan habang tayo nandito sa mundong ito. Okay, nandyan yan palagi at hindi natin maiiwasan. Okay, kahit magtago tayo, kung saan man natin gusto magtago, okay, nandyan yan. Okay, sa bawat chapter ng buhay natin, merong mga sufferings, may mga trials tayong pagdadaanan. Kahit nga anong bata tayo, meron din yan eh. Salamat na lang kasi may mga magulang tayo na may tumutulong sa atin. And kada chapter ng buhay natin, naging teenager ka, meron din yan. Naging professional ka, nandyan na rin, mas mabigat, di ba? Kasi nandyan na yung tatayo ka sa sarili mong mga paa. Okay? Bubuo ka ng pamilya mo, and lahat yan, iba't ibang antas ng trials and sufferings, pero hindi natin talaga maiiwasan. Okay? Iba-iba ng level, iba-iba ng bigat, pero sigurado lahat tayo daranas ng mga trials and sufferings. Okay? Hindi natin maiiwasan yan. Okay? At isa pang sinasabi din dito sa mga ngaral na binasa natin ngayon ay marami ding mga pamamaraanan, di ba? At sa mundong ito ay ginagawang solusyon yung mga bagay na kayang ibigay din ng sanlibutan. Kaya ang sabi dito, kung anong ayos ng tayo dumating, gayon din ang ayos ng ating pag-alis. Okay? Nakakalungkot man isipin, pero ito yung katotohanan na kahit ano man gawin natin, hanapin man natin yung solusyon sa pera, sa yaman, sa katanyagan, sa kapangyarihan, sa mga ari-arian natin na meron dito. Okay? At the end of the day, hindi rin talaga yan magiging solusyon. Hindi rin yan yung magiging fulfillment ng isang tao dito sa mundo. Kasi at the end of the day, okay, lahat yan mawawala. Okay? Hindi natin madadala yan pagdating din natin o kapag tayo inawala. Okay? Kasi nga walang permanente dito sa mundo. Lahat ng nandito sa mundo, including our lives. Okay? Lahat tayo dito ay estranghero lang. Lahat ng meron dito sa mundo ay hiram lamang. Okay? Mula sa Diyos. Pahiram lang sa atin yan. Okay? So, na kahit anong gawin nating pagpupursigi o kahit anong gawin ng pagpupursigi ng tao, di ba? Sabi nga rito, nagpapakapagod tayo ngunit wala ring napapala. Okay? So, hindi solusyon at hindi magiging solusyon ang mga bagay na meron dito sa mundo para lagpasan natin o para maharap natin ng mabuti yung mga trials and sufferings na dinadanas natin dito sa mundo. Okay? So, napakaganda at mapalad ng mga Kristiyano. Okay? Kasi mayroong pinagkaiba, okay, ang Kristiyano at doon sa non-believers. Okay? Kasi it's a matter of it's a matter of perspective. Okay? Dito babagsak yan eh. Oo, lahat tayo may trials and sufferings, pero ang kaibahan ng Kristiyano, yung perspektibo natin, the way we see yung trials and sufferings or the way we handle yung mga trials and sufferings. Okay? So pinakikita dito ang perspektibo ng non-believer, 'di ba? Lagi yan sariling kakayanan, sariling kapangyarihan, sariling lakas, karunungan, okay? Sariling pamamaraan. Okay? But at the end of the day, lagi pa ring palpak yan, mga kapatid. Okay? So ano ba ang perspektibo ng Kristiyano na siyang dapat nating pag-aralan at pagtuunan natin ng pansin ngayon? Okay? Okay? Gaya nga sabi ko kanina, iba yung perspektibo ng Kristiyano sa pagtingin natin o sa pag-handle natin noong mga trials and sufferings. Okay, sabi sa 2 Korinto 5:7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. So ito yung perspective, mga kapatid. Okay? So as Christians, tayong dapat nakikita na natin ang lahat ng bagay, especially kapag may mga trials and sufferings tayo. Dapat nakikita natin to, tinitingnan natin to sa pamamagitan ng pananampalataya.
Okay? Hindi na ito sa pamamagitan ng sariling mata natin, matang pisikal. Instead, ginagamit natin dito yung mata ng pananampalataya natin. Okay? So, tanungin natin yung mga sarili natin, whenever na meron dumarating sa buhay natin ng mga trials and sufferings, paano ba natin ito tinitingnan? Okay? Namumuhay pa rin ba tayo sa pananampalataya? Okay? Or nababaling na tayo doon sa mga bagay na nakikita? Okay? So kapag sinabing tayo ay namumuhay batay sa pananampalataya, hindi lang po ito natitigil o nakukulong every time o every Sunday fellowship o every midweek. Diba? Sunday fellowship na ako namumuhay ako sa pananampalataya, nagpupuri ako sa Panginoon. Okay, after ng service, lalabas tayo ng prayer hall. Okay, bit-bit pa rin ba natin yung pamumuhay sa pananampalataya o hindi? Okay, so dapat sa atin, sa buhay natin, especially kapag hinaharap natin, hinahandle natin itong mga bagay na ito, dapat umiiral sa atin yung pananampalataya. Okay, kasi po napaka-importante sa buhay natin yung sa bawat araw namumuhay tayo sa pananampalataya kasi iyan yung susi, 'di ba? Para ma-experience natin patuloy, 'di ba? Yung mga ang lahat ng blessings ng Panginoon. Kasi alam niyo po yung blessings ng Lord, lahat ng 'yan para yang isang yaman. Isang yaman na hindi kayang tumbasan ng mundo, hindi kayang tumbasan, walang pwedeng ipantapat dito sa mundo yung value niyan, di ba? So napakataas ng value, walang makakapantay na yung yaman na yan ay nasa loob ng isang, sabihin na natin, isang baul, isang chest, okay? And the only way for us, di ba, para mabuksan niyan, kailangan natin ng susi, okay? At sa pananampalataya natin, yun yung susi, okay? Yung faith natin, okay? Na kailangan natin gamitin yung pananampalataya natin para ma-enjoy natin lahat ng blessings ng Lord, including yung joy na pag-uusapan natin ngayon, yung kagalakan. Okay? Dahil sadya nga naman kapag may trials and sufferings tayo, isang bagay sa pagkatao natin yung naapektuhan ay yung kagalakan. Okay? So naapektuhan tayo kapag dumating na yung mga trials and sufferings, nandyan yung nalulungkot ka, nababalisa ka. Okay, nandiyan yung umaatake yung anxiety mo. Okay, nandiyan yung kung ano-ano na yung mga kumbaga naapektuhan na yung pagkatao mo, naapektuhan na yung buhay mo dahil doon sa mga trials and sufferings. Okay, alam niyo po, napaka-importante o napaka-laking part sa buhay ng isang tao yung may joy ka. Okay, na dapat ito yung laging mas magandang umiira sa buhay mo, di ba? Yung talagang, kasi sabi nga sa medical, di ba, may mga kasabihan na the best medicine daw is laughter, di ba? Parang at sinasabi rin kapag lagi kang bugnutin, lagi kang malungkot, lagi kang stress, lagi kang wala ka ng panahon o hindi ka na nakakatawa, hindi ka na nagiging masaya, parang may effect yan dun sa mga cells sa katawan, di ba? Kaya nagkakaroon ng, sabi nga, nagkakakos din ng mga cancer yan. Okay? So, mahalaga yung kagalakan. So, and sa pag-aaralin natin ngayon, okay, talagang, isa sa mga pagpapala ng Diyos na ibinigay sa atin for us, 'di ba? Ma-enjoy natin, 'di ba? Magkaroon tayo ng tamang perspective sa buhay natin at magkaroon tayo ng, 'di ba? Masayang pamumuhay dito sa mundo kahit na tayo dumaranas ng mga trials and sufferings. So, again, it's a matter of perspective. Okay? So, kailangan nating pairalin lagi sa buhay natin na tayo ay mamuhay ayon o batay sa pananampalataya at di sa mga bagay na nakikita, di ba? So yung binasa natin kanina sa mga aral, ano ba yung mga bagay na nakikita? Yan yung mga physical things, di ba? Yung mga kaya natin, mga capabilities natin. Okay? Yung mga kung ano yung mga meron tayo. Okay? At ano rin yung mga weaknesses na meron dito sa mundo, di ba? Kasi pag nakita natin yan, kapag dito tayo tumuon, ang isang tao tumuon,
Eh ang mundo, may limitasyon yan. Ang mundo, meron niyang pag-aalinlangan. Di ba? May pagdududa dyan. Kaya kapag dyan tayo natingin, tiyak. Di ba? Dahil may limitasyon ng mga bagay na yan, malulungkot ka na, magdududa ka na rin, matatakot ka na din. Okay? At iyan na yung pag-start, di ba, ng pag-start noong talagang kalungkutan mo, di ba? Yung para hindi mo ma-enjoy ang buhay. Okay? At iyan ang gusto ng kaaway. Okay? Yan ang gusto ng kaaway. Lalo-lalo na sa mga Kristiyano. Ang gusto ng kaaway, malibugho ka, di ba? Malungkot ka. Masiraan ka ng loob. Okay? Hanggang sa dumating sa punto ng buhay mo, talagang bitawan mo na si Jesus Christ. Ayoko na, di ba? Diba? Yan ang gusto ng kaaway. At again, tulad noong ating napapag-aralang madalas, diba? Faith is a decision at mananatiling desisyon sa bawat araw ng pamumuhay natin. Okay? Amen? So, sa bawat araw, pipiliin mo talaga mamuhay ayon sa pananampalataya. Mamumuhay ka. Kahit mahirap, kahit maraming mga obstacles, maraming hindrances, maraming pampagulo sa buhay mo sa bawat araw, piliin mong mamuhay batay sa pananampalataya. Okay? Kapag sinabing mamuhay batay sa pananampalataya, ano po sinasabi sa Colossus chapter 3 verse 2 to 3? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo. Okay? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Okay. So, ibig sabihin kapag pala isa sa ibig sabihin kapag tayo ay namumuhay batay sa pananampalataya, isaisip natin yung mga bagay na panlangit. Okay? Yung mga bagay na maka-Diyos. Okay? Yung mga ginagawa natin, pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng salita ng Diyos, pagdalo sa mga gawain, pananalangin, okay? Yung paghawak at pag-alala sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Okay? So, yan dapat lagi ang ipaloob natin sa isipan natin. Yun yung pamamaraan kung bakit o paano tayo mamumuhay sa pananampalataya. Okay? As Christians, dapat di natin nakakaligtaan to. Okay? Kasi yun yung mga bagay na gustong agawin ng kaaway sa atin eh. Huwag na yan ang isipin nyo. Isipin mo 'tong problema mo. Okay? Isipin mo 'tong pangarap mo. Isipin mo 'tong gusto mo. Okay? Isipin mo 'tong mga yung mga plano mo sa buhay. Okay? Wala pong masama diyan. Pero ang masama kapag sa pag-iisip natin na yan, natatabunan na natin yung mga bagay na panlangit. Yun po ang masama. Yun yung delikado. Okay? Delikado yan. Kapag yung mga bagay dito sa mundo ay nanghibabaw, diba? Doon sa mga bagay na panlangit, delikado po yan, mga kapatid. Okay? Dapat laging ang nasa ibabaw at laging nasa top ng buhay natin ay yung mga bagay na panlangit. Amen? Yan ang pamumuhay ayon sa pananampalataya. Okay? So, napaka-importante po niyan. Okay? So, dahil, mga kapatid, kapag ang buhay natin ay nakabatay sa pananampalataya, okay? Sabi ko nga kanina, may gift yan. Lahat ng kakailanganin dito natin sa mundo, lahat ng mga kakulangan sa mundo, lahat yan available. Lahat yan mula sa langit. Okay? Yung pag-uusapan natin ngayon, yung pinag-uusapan natin na to, yung source of joy, it is a gift from God. Hindi ito mabibili sa kung anumang mall, di ba? Hindi ito mabibili sa kung saan-saan man. Kahit magpunta ka pa ng ibang bansa, okay, hindi mo mabibili yung genuine joy. Okay? Dahil po, ang sabi dito sa Roma 15:13, puspusin nawa kayo. Ito yung parang sabi nito ni Pablo, no? Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan. Okay? So, nagmumula sa Diyos yung kagalakan. It is a gift. Kaloob yan.
at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Okay? So, kapag tayo namumuhay ayon sa pananampalataya, okay, pinagkakalooban tayo ng Diyos ng kagalakan at kapayapaan. Okay? So, napakahalaga po nung dalawa na to, no? Especially yung kagalakan na pag-uusapan natin ngayon. At ganoon din, mahalaga din yung kapayapaan. Mahirap mabuhay dito sa mundo nang wala kang peace of mind. 'Di ba? Na lagi kang bagabag yung kalooban mo. Okay? So, kaya maraming tao hindi ma-enjoy ang buhay kasi wala yung kapayapaan eh. Inahanap ang kapayapaan sa kung anong bagay na hindi nalalaman na it is a gift. Okay? So, ganun ka ka-bless, kapatid. Okay? Kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, you are a believer of Christ, okay? Panatilihin mo yung pananampalataya mo because it is a gift. Yung kagalakan, kaloob yan ng Diyos. Okay? At naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? Okay, so sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mag-uumapaw daw yung pag-asa natin. At ang sabi nga sa Galatia 5:22-23, okay, ito yung pinagkaloob sa atin, mga kapatid. Okay, na tayo daw, hindi na tayo, hindi na tayo namumuhay doon sa letra o titik, dahil ang bawat Kristiyano, ang bawat mananampalataya, tayo ay nabubuhay ayon sa Espiritu. Okay? Kaya ibinigay sa atin ng Espiritu Santo. Sabi sa Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay, okay, ito yung gift. Okay? Ito yung fruit of the Holy Spirit, ay pag-asa, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Okay? So, sa tulong ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus, pinagkaloob sa atin ng Ama, may bunga yan. At kasama dyan yung kagalakan na kakailanganin natin. So, nasa sa atin na yan, mga kapatid. Okay? Nasa sa atin na yung kagalakan na kakailanganin natin. Kaya kailangan lang natin, mga kapatid, mamuhay ayon sa pananampalataya. So, kung namumuhay ka ayon sa pananampalataya, believe. Okay? Meron kang rason para magalak. Okay? Meron kang rason para magdiwang, mga kapatid. Okay? So, sabi po sa Santiago 1:2, kaya sinabi dito ni Santiago, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Okay? Hindi ito sasabihin ni Santiago kung hindi kaya ng isang believer o isang Kristiyano na siya ay magalak. Okay? Kaya sabi rito, mga kapatid, magalak kayo. Okay? Ibig sabihin, kaya mo. Ang nangyayari lang kasi sa bawat Kristiyano, diba? We are not perfect. Okay? Hindi tayo talaga perfecto. Okay? Kaya kailangan nating paalalahanan yung sarili natin. Kailangan natin makapakinig ng mga gantong uri ng salita para ma-remind tayo, di ba, na magalak ka. Okay? Na dahil nga hindi tayo perfect, kung minsan nakikita natin, nababaling pa rin tayo dun sa mga bagay na nakikita eh. Diba? Mga physical things. Okay? Na instead na magalak, diba, nandyan yung mas iisipin yung mga bagay na meron dito, o mga bagay na nagiging source o nagiging cause ng lungkot natin. Okay? Nagiging dahilan ng kung bakit tayo namang problema. Diyan tayo masyad nafo-focus eh. Okay? Kung minsan napapabayaan na natin yung gawain. Kung minsan napapabayaan na rin natin yung personal time natin sa Diyos. Okay? Dahil dun sa mga bagay na yan. Okay? So pinapaalala sa atin ngayon ni Santiago, magalak kayo. Okay, mamaya, ano ba ibig sabihin pag sinabing magalak? Ito ba yung habang, diba, habang hinahandle mo yung problema, hinahandle mo yung pagsubok, kailangan nakangiti ka. Kailangan tumatawa ka. Hindi po. Hindi po yun. Okay? Although, isa yun sa manifestation ng kagalakan, yung talagang mangingiti ka, diba?
may galak sa mukha mo. Okay? Pero hindi ibig sabihin habang hinahandle mo yung mga pagsubok o yung mga trials and sufferings mo, nakangiti ka, di ba? Pag tiningnan mo yung sarili mo sa salamin, makangiti ka talaga, no? Di ba? Meron ka ng pagsubok na nadala, na talagang nakangiti ka pa, tapos yung ngiti mo pilit pa. Okay? Hindi po ganoon, ano? Hindi po yung sinasabi natin na pipilitin mong ngumiti, pipilitin mong ganyan. Okay? So hindi po 'yun. Okay? Iba po ito, yung pag sinabing magala kayo, nasa sa loob po yan, nagmumula yan sa puso. Okay? Nagmumula sa puso yan. Okay? So, kasi po, merong binigay na assurance ang Diyos sa atin, mga kapatid. Na kung minsan, nakakalimutan lang din natin eh. Pero meron pala tayo talagang rason para magalak. Meron tayong rason to rejoice. Okay? Sadya lang talagang minsan nababaling tayo dun sa kung ano man yung mga trials and sufferings natin eh. Nakakalimutan natin yung reason. Diba? Kung bakit tayo dapat magalak. Okay? Mamaya tatalakayin natin yan. At binigyan kasi tayo ng assurance, mga kapatid, ni Jesus Christ. Okay? Ang sabi po sa John 16:20, pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Okay? So ito pong John 16:20, ito po yung parang nagpahayag na si Jesus Christ na siya ay aalis na. Okay? So yung mga alagad, nagbulong-bulungan at napansin naman niya ni Jesus Christ na parang saan pupunta ang Panginoon, saan pupunta ang guro, parang nagkakaroon na ng kalungkutan. Okay? Kaya sinabi dito na iiyak kayo tatangis ngunit magagalak ang sanlibutan. Okay? So ano yung pinakikita dito, mga kapatid? Okay? Yung gagawin dito ni Jesus Christ, okay, na sa mga alagad, iyak sila kasi mawawala si Jesus Christ. Pero yung gagawin ni Jesus Christ, ano yon? Yung tutubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ang mamamatay on our behalf, di ba? Siya yung magiging siya yung magiging alay para sa atin, para tayo po ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So sa pamamagitan ng gagawin na yan, iiyak, tatangis yung mga alagad, pero magdudulot ito ng kagalakan sa buong sanlibutan. Bakit nga? Kasi nga magkakaroon tayo ng pag-asa. Amen? At yung rason na yun, enough reason na yun to celebrate. Enough reason na yun, di ba? Na to rejoice. Okay? Yung magkaroon ka lang na matanggap mo nung tinanggap mo si Jesus Christ, nagkaroon ka ng bagong buhay, okay? Nagkaroon ka ng kaligtasan, enough reason yun to rejoice. Diba? Reason yun. Kasi sabi nga natin kanina, mga kapatid, ano man sa mga ngaral, kahit ano man yung meron ka dito, yaman, problema, trials, sufferings, lahat lang yan, pansamantala lang eh. Iiwanan mo rin yan at the end of the day, di ba? O pagdating ng panahon. Okay? Pero yung ginawa ni Jesus Christ sa krus para sa atin, it is for eternity, di ba? Eternal yan. Okay? Eternal life, yung dulot niyan sa atin. So, isa sa reason dapat sa buhay natin, okay, dapat nagbibigay ng kagalakan sa atin yung ginawa ni Jesus Christ. Okay? Salamat sa Lord ba? Salamat Lord. Diba? Niligtas mo ako. Salamat Lord, binigyan mo ako ng bagong buhay. Okay? Hindi matutumbasan o hindi mapatabunan ng kahit anong problema, trials and sufferings dito sa mundo yung ginawa mo sa krus para sa akin. Okay? Diba? Dapat ganyan yung mindset natin eh. Again, perspective. Okay? Isa yun sa paraan o kung paano mamuhay sa pananampalataya. Ito yung kung paano natin tingnan. Okay? Masyado tayong nababalisa, masyado tayong nalulungkot, masyado tayong naapektuhan ng mga trials and sufferings natin. Diba? Pero higit pa rin pala, dapat higit na higit yung ginawa ni Jesus Christ sa krus para sa atin. Para magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng bagong buhay, magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen?
Enough reason na yun. Labis kayo na malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Okay, may kagalakan. Ano pa? Sa verse 22, gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayo makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni naman. So there is joy na ibinigay sa atin. Okay? Yung joy na ibinigay sa atin sa pamagitan ng Espiritu, kagalakang hindi maaagaw ni naman yan. At sabi, mag-uumapaw. Okay? Mag-uumapaw yan. Okay? So, talagang it is a gift. Okay? Para sa ating lahat. Binigay ni Jesus Christ. May assurance si Jesus Christ na ibinigay sa atin para meron tayong reason to rejoice, reason to praise. Okay? Amen? So, ano pa po sabi sa verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen? Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Okay? So, given yan. Totoo yan. Okay? So, si Jesus Christ ang nagsabi niyan. So, talagang dadanas tayo ng kapighatian, mga trials, sufferings dito sa mundo nito habang tayo nabubuhay. Kahit ikaw ay Kristiyano, hindi tayo exempted yan. Dadanas at dadanas tayo niyan. Okay? Pero ito binigay sa atin ng assurance, mga kapatid. Ngunit tibayin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. May assurance tayo. Okay? Dahil na kay Jesus Christ ka, siya na yung nagtagumpay. Pinagtagumpayan niya na yan kung ano man yung pinagdadaanan mo. Pinagtagumpayan niya na yan kung ano yung trials and sufferings na meron ka ngayon. Okay? All you have to do, diba, ay manatili kay Kristo. Sampalatayanan mo. Magala ka na lang. Okay? Kung iniisip mo na parang nambigat-bigat, hindi mo kaya, meron kang Jesus Christ na napagtagumpayan na yan. Okay? At ang sabi nga, kung ikaw ay na kay Kristo, isinasama ka niya sa parada ng tagumpay. Okay? May katagumpayan ka din. And also, it is a reason to rejoice. Diba? Para magala ka. Amen? Okay? So again, it's a matter of perspective. Okay? So pagganahin natin lagi yung mata ng pananampalataya natin at hindi yung mata physical natin. Okay? Mandaraya yan. Okay? At kapag dyan tayo tumuon, iyon yung gagamitin ng kaaway. Okay? Para hindi natin buksan yung mata ng pananampalataya natin. Okay? So, salamat sa Lord kasi may paalala siya ng mga ganitong gawain, di ba? Sa pamamagitan ng ganitong gawain. Okay? So, napapaalalahanan tayo. Okay? So, paano ba yung sinasabi natin pag sinabing magalak kayo, di ba? Magalak. Yun nga ba yung ngingiti ka lang? Tatawa ka? Okay? So, again, sabi ko nga kanina, mula sa puso yan, hindi mawawala yung reason mo. Hindi mawawala yan. Ang nangyayari lang kasi, natatabunan tayo eh. Nahaharangan. Yung mga trials and sufferings natin. Kasi nga, nagbabago yung perspective natin eh. Natutuon tayo dito. Kapag binaling natin yung perspective natin, harapin mo yung pagsubok, batay sa pananampalataya, mararamdaman mo yung joy. Okay? Mararamdaman mo yung joy na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya kapag sabing magalak kayong lagi sa Pilipos 4 verse 4 to 7, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Okay? Kapag sinabing magalak, nandyan po, syempre hindi mawawala yung pagpupuri sa Panginoon. Okay? Every time ba na meron kang pagsubok, trials and sufferings, napipigilan ka nitong magpuri, napipigilan ka nitong umattend, napipigilan ka nitong magbasa o makinig ng salita ng Diyos, napipigilan ka nito, ay teka lang, meron akong pagsubok, hindi muna ako makakadalo. Kapag ganyan po nagiging thinking natin, mali ang perspektibo natin. Namumuhay tayo batay sa mga bagay na nakikita. Okay? As Christians, again, paalala sa atin, mamuhay ka batay sa pananampalataya. Regardless kung ano man yung pagsubok na meron ka. May pagsubok ka ngayon, kung batay sa pananampalataya ka namumuhay, magpupuri ka sa Diyos. Kahit sobrang bigat na yan. Okay?
Kahit sobrang dami na niyan, magpupuri ka sa Panginoon. Hindi mo kakalimutan, 'di ba, na ikaw ay dumalo sa mga gantong uri na gawain, 'di ba? Sunday fellowship. Hindi ka makakalimot na makinig ng salita ng Diyos. Manalangin. Okay? Amen. Magpuri sa Panginoon. Kasama 'yan. Okay? So kahit na mabigat yung kalooban mo, magpupuri ka. 'Di ba? Kasi you have reason, still reason to rejoice. Okay? Yan po sinasabi, magalak kayong lagi sa Panginoon. Hindi yan yung tungkol sa gingiti ka lang, tatawa ka lang, hindi. Kasama ang Panginoon sa kagalakan mo. Isasama mo siya. Magpupuri ka sa Kanya. Okay? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Okay? Madami kang trabaho, madami kang kung ano-ano naman yung mga errands mo sa buhay. Okay? Nape-pressure ka. Okay? Anong perspective na meron ka ngayon? Sis, marami ka ba ginagawa dito? Nabibigatan ka, tatapusin ko muna to, hindi muna ako dadalo. Again, anong perspective yung pinairal mo dyan? Okay. Perspective ng, diba? Perspective ng bagay na nakikita yan. Perspective ng sanlibutan. Okay. So, kung ikaw ay nasa perspective, ang tingin mo dyan, perspective ng batay sa pananampalataya, dadalo ka. Okay? Magpupuri ka sa Panginoon. Kasi you know, di ba? Alam mo sa sarili mo, kapag inuna mo ang Diyos, siya ang tutulong sa iyo. Again, di ba bigyan tayo ng assurance kanina, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Okay? Kasi alam mo, kapag perspective ng pananampalatayang pinairal mo, tatagumpay ka. Okay? Siya ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Kapag kailangan mo, kahit may mga pagsubok ka rito, alam mo, kapag inuna mo ang Diyos, mapapagtagumpayan mo yan. Okay? Kung ikaw ay nalulungkot, hanapin mo ang joy kay Jesus Christ. Kasi nga, sabi nga, siya ang source of joy. Diba? Magpuri ka, mag-alak ka lagi sa Panginoon. Kasi alam mo sa sarili mo, siya lang ang kailangan mo para ikaw ay magkaroon ng joy, di ba? Alam mo sa sarili mo, siya lang yung makakatulong sa iyo. Okay, alam mo sa sarili mo, di ba? Alam mo, by faith, alam mo siya lang yung pag-asa mo. Kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan mo. Amen. So mag-alak kayong lagi sa Panginoon. Amen. So yan yung ibig sabihin niyan. Huwag natin kakalimutan si Jesus Christ. Every time na meron tayong mga trials and sufferings, especially magpuri ka lagi sa Panginoon. Okay? Sabi nga sa Matthew 5:6, kapag tayo, di ba, nagagalak tayo sa Panginoon, inuuna natin ang Panginoong Hesus, inuuna natin ang Diyos, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Amen. So again, di ba, pag sinabi ring pamumuhay sa pananampalataya, okay, ito yung sinasabi natin na talaga meron tayong matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Whatever it takes. Diba? Ano man yung obstacles na meron tayo sa harapan, diba? Gagawin natin yan. Susunod tayo patuloy sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Source of joy. Okay? Okay? So, hindi natin makukuha ang joy, hindi natin mararanasan yung kagalakan, diba, kung malayo tayo sa Diyos. Kung hindi tayo sumusunod sa Kanya, okay, sa kalooban ng Diyos. Okay? Kung lalayo tayo sa Kanya, malungkot ka ngayon, lumayo ka pa, diba? Lungkot-lungkot na yun, kasi dalawa na yun eh. Diba? Okay? So, mas lalo kang babagsak niyan. Kasi maraming Christian, ganyan ang nangyayari. Ganyan nagiging perspective. Kristiyano lang tayo kapag masaya ang lahat. Diba? Okay ang lahat, Kristiyano tayo. Diba? Kung nagpupuri, okay, Kristiyano. Pag dumating na yung pagsubok, Pastor, pass muna ako. Okay.
Wala mo na ako dyan. Hindi mo na makakadalo. Hindi mo na ako makakatin. Hinto mo na ako sa ministry. Mga kapatid, masakit man sabihin. Diba? Pero, mas pinili nyo. Diba? Na mas maging malungkot ang buhay. Okay? Kasi sabi nga, ang Diyos lang nagbibigay ng kasiyahan. Siya lang nagbibigay ng joy. Okay. Pag nawala na tayo doon sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, okay, wala. Mas lalo tayong, sabi nga, mas lalo tayong bubokyan yan. Mas lalong hihirap ang buhay, mga kapatid. Okay? Huwag tayong padaya sa kaaway. Huwag tayong padaya na, ito, tingnan mo to, tingnan mo tong, tingnan mo to, yung weaknesses mo, yung problema mo, yung trials and sufferings mo, diyan ka tumuon. Yan ang gusto ng kaaway. Ang sa gayon, diba? Iba yung perspective mo. Again, it is a choice. Every time na dumaraan ka ng pagsubok, piliin mo, diba, na ang pagganahin mo ay yung mata ng pananampalataya mo. Okay? Kaya nga sinasabi rin sa kanyang salita, kung meron mang kulang sa inyong karunukan, humingi siya ng karunungan sa Diyos. Okay? Diba? Ano yan? Pananampalataya. Okay? Pamumuhay sa pananampalataya. Kasi kahit anong gawin mong tao, okay, hindi mo masusolusyonan yan. Mahirap. Okay? Pero yung karunungan ng Diyos, diba? Kapag nasa atin yan, napakagaan. Alam na alam mo kung paano mo gagawin. Alam na alam mo kung paano masusolusyonan. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Diba? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya ang sabi sa kanyang salita, no? 1 Corinto 10:13, pagdating ng pagsubok, kayo bibigyan niya ng kapamaraanan at lakas. Diba? Gift. Para mapagtagumpayan yun. Hindi sa sarili nating karunungan. Okay? Kung wala ka kay Jesus Christ, wala yung mga bagay na yun. Wala yung pangako na yun. Hindi ka bibigyan ng lakas. Hindi ka bibigyan ng pamamaraan para mapagtagumpayan yun. Okay. So ito po'y paalala sa ating lahat, no? Every time na darating tayo sa mga pagsubok, diba? Perspective, diba? As a believer, ang pagganahin natin. Diba? Perspektibo ng pananampalataya ang pagganahin natin. Amen? Tuloy po natin. Kaya ang sabi rin sa Matthew 6:33, mga kapatid, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Okay, perspective pa din. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Amen. Kung ano man yung mga kailangan natin, kung ano man yung mga plano natin sa buhay, kung ano man yung mga pangarap natin, kung ano naman yung mga alalahanin natin o kailanganin natin dito sa mundo, mga kapatid. The secret and the bottom line para makamit natin yung mga bagay na yan, bigyang halaga ninyo ang kapangyarihan o kaharian ng Diyos at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Okay? Mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Ang top priority pa rin natin, si Jesus Christ. Okay? Siya pa din. Pero yung bigyan natin ng halaga. Bago yung mga ibang bagay na meron dito sa mundo. Okay? Huwag the other way around. Okay? So, yun po yung sinasabi natin. Pag magalaki lagi sa Panginoon, ayan, binibigyan yung halaga ang kaharian ng Diyos. Binibigyan nyo ng halaga yung pagsunod sa kanyang kalooban. Okay? Yung parang tipong, sige, meron akong pagsubok dito. Okay? Hindi ko kaya yan. Kaya, unahin ko muna ang Panginoon. Attend ako, makikinig ako ng salita, makikinig ako ng kanyang salita. Hindi. Kasi alam ko, siya magbibigay sa akin ng karunungan. Siya magbibigay sa akin ng lakas. Okay? Parang ganun, di ba? Ganun yung sana yung maging perspective natin. Halimbawa, meron kang problema sa, halimbawa, sa load. Diba? May cellphone ka, may kailangan kang i-text, wala kang load. O kahit pilit-pilitin mong isend dyan, diba? Wala kang mangyayari. Hindi ka makakapag-text back.
Okay. Ano kailangan mo? Kailangan mo magpa-load. Okay. Para makapag-send ka ng message, 'di ba? Ganon din sa atin. Tingnan natin yung buhay natin na hindi natin kayang harapin ang mundong ito. Hindi natin kayang harapin ang lahat ng trials and sufferings natin dito. So we have to do something. Okay, kailangan nating may gawin. At ano yun? Lumapit tayo kay Jesus Christ na siyang tutulong sa atin to overcome this world. Okay? Siya kasi napagtagumpay niya na yan eh. Okay? Amen? Okay. So, huwag natin kakalimutan si Jesus Christ sa bawat araw. Okay? Huwag natin kakalimutan yun. Okay? Kaya ang sabi dito sa John 15, verse 5 and 11, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Amen. So, eto na yung kumbaga parang summary ng mga pinag-uusapan natin, di ba? So, there's no joy, there's no peace, there's no hope. Okay? Kung wala tayo kay Jesus Christ. Kahit hanapin natin dito sa mundo yan, wala. Olats. Sabi nga, olats tayo. Di natin mapapagtagumpayan ang sanlibutan na yan kung tayo'y hiwalay sa Diyos. Amen? Oo, siguro ngayon, okay ang lahat. Diba? Pero, okay ang lahat, siguro naranasan mo kahit malayo ka kay Kristo. Hindi ko naman kailangan yun kasi sagana na ako dito, sagana na ako dyan. Okay, pero tingnan natin, pero ano yan, hindi nabibigo ang salita ng Diyos. So wag nating tingnan o wag nating hintayin na maniwala tayo o matutunan natin yung lesson na ito the hard way, di ba? Parang, bakit hindi pa ako nakinig dati? Bakit hindi ko pa ginawa to dati? At kailangan ko pang maranasan to before I realize na totoo nga na wala akong magagawa kapag hiwalay ako kay Kristo. Okay? Amen? So, alam nyo, ano na to eh? Again, paalala sa ating lahat. Ay, totoo to eh, tiyak to eh, di ba? Talagang sa maraming pagkakataon napatunayan na ng salita ng Diyos na totoo to. Okay, sa buhay natin. Okay, marami tayong mga kapatid na talagang namuhay sa sariling kakayanan, pinili yung sariling, di ba, kalakasan. At the end of the day, di ba, na-realize nila wala rin eh. Hindi rin nagbigay ng satisfaction, hindi rin nagbigay ng fulfillment. Iba pa din yung na kay Kristo. Amen. Kasi nga yung mga bagay dito sa mundo, physical things lang yan. Physical things lang. Again, ang mga bagay dito sa mundo, hindi permanente. Pagyayabang mo yung trabaho mo, di ba? Pwede kang palitan ng boss mo anytime. Pag di ka lang nakagood yan, pwede ka nang palitan yan. Kaya hindi natin pwedeng gawing parang maging proud tayo, parang ipagyabang natin kung ano yung meron tayong trabaho. Kasi pwede tayong pagpalit niyan. Diba? Yung yaman, nauubos yan. Okay. Yung mga ari-arian, kinakalawang, nananakaw, nasusunog din yan. Walang permanente dyan. Kung paanong bibigyan kanyang kasiyahan yan sa mabilis na pamamaraan, pwede ka rin niyang i-disappoint sa mabilis na paraan. Okay? Kaya niyan paglaruan ang emosyon mo. Okay? Kaya hindi yan permanente. Okay? Pero, yung joy, yung peace, yung love, okay? Yung hope, it's from God. Permanent yun. Okay? It is something na hindi aalisin sa'yo. Amen? Maging laban man sa'yo ang buong sanlibutan, hindi maaalis sa'yo yan. Kasi it is eternal. It is a gift from God. Sabi nga niya sa kanyang salita, ang bawat kaloob, diba, at pagtawag ng Diyos ay hindi siya nagbabago ng isip.
Kaloob yan. Nasa sayo na yan. Amen? Nasa sayo na yan. So, ang gagawin mo lang, gamitin mo. Okay? So, huwag tayong hihiwalay kay Kristo. Okay? So, ibig sabihin ko dito, matili kang dumalo. Diba? Makinig ka na makinig. Magpuri ka lagi sa Panginoon. Okay? Magpuri ka lagi sa Kanya. Tingnan niyo, alibughang anak, humiwalay sa kanyang ama. Although hindi naman nawala yung pagiging mag-ama nila. Pero tingnan niyo naranasan ng anak. Diba? Naranasan niyo yung hampas ng buhay. Diba? Panandalian lang, naging masaya siya. Diba? Nilustay niya yung pera. Pero darating ang buhay, darating ang pagkakataon, mauubos yun. At darating ang buhay, darating ang panahon, mararamdaman mo ang hirap ng buhay ng malayo dun sa ama. Diba? Hindi siya nakakain ng maayos, wala siyang tulugan. Diba? Ang bigat. Diba? Ang bigat. Pero hindi nawala yung pagkaano nila, hindi nawala yung pagiging mag-ama nila. Okay? Pero pinakikita doon yung pakiramdam o yung buhay ng malayo ka dun sa ama. At ganun din, pinakikita doon kung pag malayo ka sa Diyos, tinigil mo yung pagdalo, tinigil mo yung devotion mo, tinigil mo yung pananalangin mo, tinigil mo yung connection mo sa Diyos. Okay? Yun ang magiging buhay. Mahirap. Diba? Unlike, nung siya nandun siya sa bahay ng kanyang ama, diba? Dami siyang alipin. Diba? Sabi nga, yung mga alipin nga, nakakain ng maayos siya. Ang pagkain niya, pagkain baboy. Okay? Andun lahat God will provide lahat. Naranasan niya. Okay? So, ganun din dito, mga kapatid. At sinabi rin sa verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. At nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Amen? So, joy ng Diyos, ibinibigay din. Diba? Siya yung nagbibigay ng fulfillment o siya yung nagko-complete o yung parang malubos yung kagalakan na meron tayo. Amen? Ano ibig sabihin nito? Tulad ng explanation ko kanina, sa pamamagitan ng mga blessings ng Diyos, diba? Sa pamamagitan ng joy na meron ng Diyos, mararamdaman din natin yan. Okay? Magte-take effect sa buhay natin yan. Para malubos din yung kagalakan natin kasi connected tayo sa Diyos. Amen? Yung katagumpayan, yung hope, yung love, yung peace. Diba? Yan yung mga magiging source of joy natin. Kung bakit ka magiging parang fulfilled sa mundong ito. Okay? Kasi nga, diba? Nananatili ka sa Kanya. Okay. Amen? So, nagets nyo po. Diba? Nagets nyo yung comparison. Diba? Kung yung perspective natin, perspective ng mundo'y pairali natin. Tama, kawawa ka. Diba? Kawawa tayo kapag ganun. Okay. As Christians, sabi, manatili o tayo namumuhay batay sa pananampalataya. At di sa mga bagay na nakikita. Yun dapat tayo. Hindi lang every Sunday, bagkus sa bawat araw ng buhay natin, mamuhay ka ayon sa pananampalataya. Amen? Okay. So tuloy po natin. Mga Awit, chapter 1, verse 1 to 3. Okay. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Okay? So, hindi ito kalooban ng Diyos. Okay? So, ito yung dapat ginagawa natin. At ito yung hindi dapat natin ginagawa. Yung mga bagay na hindi nalulugod ng Diyos. So, tama yan. Sa halip, verse 2, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. So, again, ito rin yung pag tayo ay sabi magalakay sa Panginoon, kasi yan yung sumunod kayo sa Diyos. Kahit anong mangyari, mabigat man, madami ka mang errand sa buhay, madami ka namang ginagawa, okay, sige, okay lang yan. Okay? So, nandyan pa rin yung eagerness mo, nandyan pa rin yung desire mo na sumunod sa Diyos. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Okay? Yung reading His Word, di ba? Yung pakikinig ng salita ng Diyos.
Meron pa rin tayong oras sa bawat araw. Okay? Kasi nga ito yung magpapaalala sa atin. At yung salita ng Diyos ay yung pagkain ng pananampalataya natin. Okay? So hindi tayo lalakas basta pananampalataya kung wala rin tayong, di ba, napapakinggan. So again, bigyan nating halaga, di ba, ang salita ng Diyos sa buhay natin. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Amen. Nagtatagumpay, mga kapatid. Okay? So, it is a source of joy para sa atin, ano? Na kahit anumang balibag ng mundo, dahil nakikristo ka, napapagtagumpayan mo yan. Nagkaroon ka ng karamdaman, napagaling ka, nakakatagumpayan yan. Diba? Magagala ka dyan. Diba? Nawalan ka ng trabaho, pero pinalitan ng Diyos ang trabaho mo, nagtagumpay ka. Diba? Source of joy. Okay? Lahat ng yan makakamit natin at ma-experience natin kapag tayo po ay nakikristo. Okay? Sira pamilya mo o meron mong gulo, inayos ng Panginoon, katagumpayan yan. Okay? So, at anumang mga pagsubok ang meron tayo, again, sabi nito, assurance to. Okay? Kapag tayo po ay nakikristo, anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Okay? Assurance. Amen. So, may katagumpayan kapag tayo po ay nakikristo. At yung mga katagumpayan na yun, mga kapatid, okay? Ano yan? Nagbibigay din ng kagalakan sa atin. Okay? So, tingnan natin talaga yung importansya ng babalik din tayo, importansya ng pananampalataya natin sa Panginoon. Okay? So, kung wala yung pananampalataya, again, sabi nga, hindi sapat yung nananampalataya ka lang sa isip o nananampalataya ka lang verbally. Okay? So we have to put our faith into actions. Okay? Kailangan natin isagawa yan. Sabi natin sa kanyang salita, sa Santiago, di ba? Patay ang walang kalakip. Ang patay ang pananampalataya ang walang kalakip na gawa. So hindi ibig sabihin, hindi po ang tinutukoy doon yung gawang mabuting gawa para ikaw ay maligtas. Okay? So pinapaliwanag po doon na isinasabuhay natin kung ano yung napapakinggan natin. Okay? Sinasabuhay natin kung ano yung sinasampalatayanan natin. Kumikilos yan. Diba? Nagmamanifest yan sa kilos natin. Yun po ang importante. Okay? So, kahit mahirap, diba? Meron talagang, ano yan, may laban talaga yan eh. Okay? So, kahit mahirap, we have to put our faith into actions. Okay? Kaya yun yung pamumuhay batay sa pananampalataya. Amen? Okay? So, sana, ayan, patuloy tayong napagpala, diba, ng salita ng Diyos at naunawaan nating mabuti na, ano yan, wala talagang, talagang pag tayo nanatili sa Panginoong Hesus, okay, yung source of joy, o yung joy, diba? Talagang ano yan, it is a gift magmumula sa Panginoong Hesus yan. At sa every time na tayo po ay nagagalak sa Panginoon, diba? Nagpupuri sa Kanya, diba? Mas lalo tayong binibigyan ng kagalakan. Mas lalo tayong binibigyan ng pag-asa at kapayapaan. Amen. So lastly po, gusto kong tingnan din natin itong sa mga ngaral, chapter 5 verse 18 to 20. Okay? Ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahagi. Gayun din, ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Sa gayon, hindi siya malulungkot kahit na maikli ang buhay niya sa daigdig sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. Okay? So again, isang katotohanan na ipinakita dito sa mga ngaral. Ano lang, maiksi ang buhay. Okay? Napakaiksi lang. So, kung ano man yung meron tayo dito sa mundo, kasi
pagbabasahin natin to, yung sa bandang itaas pa, ginagamit ng tao yung kayamanan para sa masasamang gawain. Okay? Minsan, ginagamit nga sa panahon din natin yan, no? Maraming mayayaman, maraming mga talagang mga talagang ubod ng yaman, pero hindi maranasan yung kagalakan, hindi maranasan yung kasiyahan. Okay? Okay. Kasi nga mali yung paggamit ng yaman, diba? Kung minsan ginagamit sa pagsusugal, ginagamit sa pambababae, ginagamit sa kung ano-ano mang mga bagay na hindi nalulugod ang Diyos. Okay? Ginagamit sa mga bagay na mas magbibigay pa sa kanila ng stress. Okay? Na instead na maging masaya, instead na maging di ba, maging maganda ang pamumuhay, yung yaman pa ang nagiging cause para magkaroon ng sakit dahil isip ng isip. Di ba? So, alam nyo, sabi nga dito, pinapaalalahanan lang sa ating lahat, okay, kung paano ba natin dapat i-handle yung yaman na meron tayo. Yung yaman na pinagkaloob ng Diyos. Okay? Sabi dito, ganun din dapat ang gawin ng lahat ng loob ng Diyos na yumaman. Tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. Sabi rito, nararapat lamang siyang kumain, uminom at pakinabangan. Okay, pakinabangan yung mga ito. Okay, so pinakikita lang dito na dapat sa pag-handle natin ng yaman ay pinagkaloob ng Diyos, dapat yung yaman ang alipin natin. Okay? Yung yaman ang magbibigay sa atin ng kumbaga, kung tayo nagugutom, kumain ka, diba? Huwag mong i-deprive yung sarili mo na kumain ng masarap kung kaya mo, diba? Uminom ka, diba? Lahat ng pangangailangan mo. Kasi isa rin sa maling pag-handle ng yaman, mga kapatid, no? Parang ito yung kasi nagiging bine-baby natin yung yaman, tama ba? Parang ganun, parang ipon tayo ng ipon, impok ng impok, 'di ba? Pero hindi naman nagiging anong tawag dito, hindi nasa-serve yung purpose ng yaman para sa iyo. Kumbaga parang ipon ka ng ipon pero dinideprive yung sarili mo doon sa kasiyahan o yung nagugutuman ka, 'di ba? Kaya mo namang bumili ng pagkain masarap pero tinitipid mo yung sarili mo kasi gusto mo mag-ipon na mag-ipon. Again, alang masama sa pag-iipon pero isang katotohanan ang dapat natin tanggapin. Hindi natin alam kung kailan tayo hanggang dito sa mundo. Okay? Ay, nag-ipon ka pero hindi mo na-enjoy. Halimbawa, nag-ipon ka na nag-ipon. Okay? Kinabukasan pala, times up ka na. O saan pa? Hindi mo napakinabangan yung pera. Nag-ipon ka lang ng ipon. Isa sa maling maling paggamit ng salapi, yung minamahal natin yung pera. So dapat dapat yung pera nagiging alipin natin. Diba? Kung may pera ka, kung meron kang yaman, kaya mong bumili ng to na kailangan mo sa bahay, gawin mo. Ibili mo. Sabi nga, napapalitan ng pera. Mabalik yan. Okay? Kung yun magsaserve sa'yo ng, di ba, pabibigay nyo yung pangangailangan mo, kaloob yan ng Diyos eh. Di ba? Sabi rito, pinagpaguran sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Kaloob yan ng Diyos. Gamitin mo yan, binigay yan sa'yo ng Diyos para gamitin mo para sa pangangailangan mo. Pero kung ikikip mo lang at i-deprive mo sarili mo, parang gato yan eh. Hindi na nagkulang ang Diyos. Ikaw ang may maling paggamit dun sa kaloob ng Diyos. Okay? Kaya sabi sa verse 20, sa gayon hindi siya malulungkot kahit na maikli ang buhay sa daigdig kapat. Sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. Okay? So, yung mga kaloob sa atin ng Diyos, ano yan? Bigay yan ng Diyos para maging, maging source of joy para sa atin. Diba? Magkaroon tayo ng kasiyahan dito. So, again, perspective din natin dito, itama natin. Okay? Tamang paggamit ng mga kaloob ng Diyos. Okay? Huwag mong gamitin yan. Unang-una, huwag mong gamitin sa masama. Huwag mong gamitin sa sugal. Huwag mong gamitin sa bisyo. Huwag mong gamitin sa kung ano ng mga bagay na masasayang lang at maapektuhan yung kasiyahan ng pamilya mo. Okay, gamitin mo yan. Kapag nagugutom ang pamilya mo, bilang mo ng pagkain. Diba? Kapag magiging cost ng kasiyahan nyo yung kapag may bakasyon, diba? Travel kayo, travel mo.
Di ba? Kaloob yan ng Diyos. Diba? Pakinabangan mo yung kaloob ng Diyos para sa iyo. Siya nang bahala kung ano man yung mga kakailanganin mo pa. Basta yung kaloob na yan, binigay yan ng Diyos para ikaw ay magkaroon din ng kagalakan o maging source yan ng kasiyahan mo. Okay? So, again, tamang perspective lang din dito, no, sa mga kaloob natin. Okay? Huwag natin gawing Diyos, o huwag natin gawing Panginoon, huwag natin gawing baby, yung yaman na meron tayo, ipon tayo ng ipon. Again, walang masama sa ipon, ano? Pero kung meron tayong pangangailangan at hindi natin ginagamit yung ipon natin na to kasi gusto nating dumami pa at dumami, again, yun yung mali, okay? Kaya nga binigyan yan kasi darating yung pagkakataon na mangangailangan ka. Yan ang binigay ng Diyos para gamitin mo. Okay? So, again, tamang perspective lang din. So, kasi, isa siguro sa mga iniisip ng tao, kasi pag ginamit ko to, sayang. Again, ano ba sinabi ng Panginoong Hesus? Kapag tayo namumuhay sa pananampalataya, siya ang magbibigay, di ba, ng lahat ng pangangailangan natin. At buhat sa yaman niyang hindi mauubos. Di ba? Mapapalitan ng Diyos yan. Okay, lalo kung gagamitin mo yung yaman mo para sa mabubuting gawa. Papalitan ng Diyos yan. Okay? Again, perspective natin, dapat hindi tayo nakafocus dun sa pera. Okay? Ang pera, gagawin natin yan para pagsilbihan tayo. Hindi yun yung dapat nakafocus tayo. Ang focus natin ay yung giver. Hindi yung gift. Diba? Kaloob lang na yun ng Diyos Diba? Ano focus natin? Ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin. Na siyang nagpapala sa atin. Amen? Kaya nga sabi niya, di ba, talagang tayo pinagpapala para sa mabubuting gawa. So, kung gagamitin natin yan para sa mga mabubuting gawa, mas lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Okay? So, muli, okay, sa ating lahat, ngayong gabi ay nawa ay patuloy tayo na pagpala ng Panginoong Hesus. At tayong lahat ay I encourage everyone na so ano man yung mapakinggan natin ngayon sa buhay natin. Okay, so sa mga napag-usapan natin ngayon, bottom line is mamuhay ka ayon sa pananampalataya. Diba? Meron ka mang pagsubok, harapin mo yan ng may pananampalataya. Tingnan mo yan sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya mo. Trials and sufferings, ano lang yan, walang sinabi yan compare doon sa ginawa ni Jesus Christ sa krus para sa'yo. So, wag na matatabunan ng mga trials and sufferings yung paglilingkod mo sa Panginoon. Wag na matatabunan ng trials and sufferings yung pagpupuri mo sa Kanya. Okay? Kasi once na tayo po ay nagpadaya doon sa trials and sufferings natin, nahinto tayo, mas lalo tayong kawawa. Okay? Mas lalo kang malulungkot. Okay? Ang joy, diba, yung lahat ng kakailangan natin dito is a gift from God. Okay? So, kaya pipiliin natin na mamuhay sa pananampalataya kasi wala tayong magagawa kung tayo hiwalay kay Kristo. Okay? Nasa sa Kanyang lahat ng kakailanganin natin, emotionally, spiritually, physically, financially, lahat. Nasa kay Kristo lahat yan. Nasa Diyos lahat yan. So, wag na maging rason na kapag may trials and sufferings tayo, mahinto tayo sa gawain. Amen. The more dapat tayong magpuri, the more tayong sumamba sa Kanya. Amen. Kaya nga, merong, di ba, alam niyo yun, sa kinakanta natin dati, okay? Yung praise, di ba? May lyrics doon, di ba? Parang I'll praise when outnumbered. Kahit napakarami pang mga pagsubok na yan. Praise when surrounded, diba? Diba? So, kahit na napakarami niyan, magpuri ka pa din sa Panginoon. Okay? Kahit na sabihin mo napakarami ng rason, diba? Para mag-iba, pero sabi nga, as long as I'm breathing, hanggat nabubuhay ka, dapat may reason ka pa ding magpuri. And enough reason na yun. Buhay ka. Binigyan ka ng buhay. Okay? Enough reason na yun. Diba? Para magala ka sa Panginoon. Magpuri ka sa Panginoon.
Amen. So, nawa, ayan, napagpala tayo sa buhay natin ito. So, tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa salita mo na pinagkaloob mo sa amin. Nawa, nagdulot ito, Lord. Alam ko, magdudulot ito, Lord, ng especially kagalakan, pag-asa at buhay sa amin, Panginoong Hesus. Sa pamagitan nito ay patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya, palakasin ang aming pananampalataya, at sa bawat pagsubok na pagdadaanan namin, Lord, patuloy na palalahanan mo kami, na patuloy na lumapit sa iyo, patuloy na umasa sa iyo, at umasa sa katagumpayan na ginawa mo sa krus, na siya magiging katagumpayan din namin sa paglalakbay namin dito sa mundo. Lord, maraming salamat sa mabiyayang mga pagpapala mo pinagkakaloob sa amin, sa lahat-lahat ng mga blessings sa pagpapagaling, blessings financially, blessings emotionally, physically, mentally, Lord, sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob mo sa amin, sa pag-asa, sa kagalakan, sa pag-ibig, sa lahat ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundong ito pero binibigay mo sa amin, Lord. Thank you. Maging sa mga bagay na hindi namin nakikita, sa mga bagay na hindi namin napapansin, na pinagpapala mo kami, Lord, thank you pa din sa lahat-lahat ng ito, Lord, sa katapatan mo sa bawat araw, na pag-iingat mo sa amin, Lord, thank you. Marapat lang talaga, Lord, na lahat ng sa buhay namin, ikaw ang laging mapapurihan. At enough reason na to, Lord, para papurihan ka namin sa bawat araw. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa lahat-lahat, maging sa lahat sa mga ginagawa mo, Lord, sa pagpapala mo sa aming community, sa lahat ng manggagawa, sa lahat ng members, Lord, 10 na kanilang buong pamilya, Lord, salamat sa lahat ng pagpapala pinagkakaloob mo sa kanila. Thank you, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, pagsambat kadakilaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli po, pagpalain po tayo ng Panginoon at maging pagpapala po tayo sa kapwa natin. God bless us all. Alam ko po na ang bawat isa ay na-bless po sa gabing ito. At upang maipagpatuloy po ang ating mga gawain, atin po laging suportahan ang mga gawain po ng ating community. Every Wednesday po ang Midweek Fellowship from 6 to 8 p.m. Every Saturday po ang Youth Fellowship from 5 to 6:30 p.m. At ang ating pong Sunday Fellowship, 2 session po. AM session from 9 a.m. to 11 a.m. And then ang ating pong PM session from 2 to 4 p.m. Sa lingkod po, ang pastor natin, mahal natin. Ang community po ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghayo. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa and God bless us all.